Paano nga ba nabubuo ang isang kasinungalingan sa harap mismo ng publiko? Sa pag-uusapan natin ngayon, hihiwain natin ang isang partikular na kaso para makita hindi lang yung kwento, kundi yung mismong blueprint, ang anatomya ng pag-imbento para matuto tayong makita ang mga senyales nito sa susunod. Alam nyo, may isang quote na nagsasabing, may isang espesyal na uri ng katahimikan na sumusunod sa isang kasinungalingan. At yang katahimikan na yan yung pakikinggan natin habang sinusundan natin kung paano binuo ang isang salaysay para manlinlang at kung paano rin ito unti-unting gumuho. Okay, so unang yugto, ang kaso ng Marine. Dito na magsisimula ang lahat sa isang matinding claim na binitiwan ni Mike Defensor tungkol sa isang testigong nangangalang Orly Guteza. Panoorin natin kung paano nagbanggaan yung claim at yung katotohanan. At yung claim, binitiwan to ng may sobrang kumpiyansa at detalye. Currently, nasa Philippine Marines compound siya. Tandaan nyo yung mga salitang yan ha, kasi yung pagiging specific at tiyak ng pahayag na to, yan mismo yung magiging sentro ng pagguho ng buong kwento. At eto na nga, yung head-on collision. Sa isang side, yung claim ni Defensor. Sa kabila, yung opisyal na sagot ng Philippine Navy. Sobrang diin, diretsyo at walang paligoy-ligoy, 'di ba? Isang malaking hindi totoo. At ito yung, kumbaga, pamatay na detalye. Ayon sa Navy, yung testigo pala ay retirado na. Isa na siyang sibilyan. Ibig sabihin, wala siya sa poder nila. Sa isang simpleng fact na yan, boom! Gumuho yung buong pundasyon ng claim. So, ngayong alam na natin yung kasinungalingan, oras na para himayin natin kung paano ba ito binuo. Susuriin natin ngayon yung mismong anatomya ng pag-imbento. Kasi alam nyo, may mga pattern yan may mga senyales na laging lumalabas. Ito yung tinatawag na magician's pivot. Galing no? Kasi isipin nyo, ang original na issue ay isang peking dokumento. Pero para maiwasan yun, biglang nilipat yung spotlight, parang magic trick, papunta sa isang mas dramatikong kwento. Uy, may testigong nasa panganib daw. Isang perfectong distraction. Bukod pa dyan sa pivot, may tatlong classic tricks pa raw na lumabas. Una, yung panghihiram ng autoridad. Ginamit yung pangalan ng Marines. Pangalawa, yung sobra-sobrang pagdidetalya para magtunog legit. At pangatlo, ito yung aabangan natin, yung pabago-bagong katiyakan. At dito natin nakita yon. Yung dating sobrang tiyak na siya ay nasa compound ay biglang naging sa tingin ko o ang alam ko nung na-pressure na at tinanong. Ayon sa mga eksperto, yan daw yung tunog ng isang taong on the spot nag-iimbento. Hindi yan kumpiyansa. Improv yan. So, lumalabas na itong mga tricks na to, hindi pala sila basta-basta lang nangyayari. Bahagi sila ng isang mas malaking, playbook. Isang step-by-step guide para i-manage, hindi yung katotohanan, kundi yung duda ng mga tao. At heto yung 4 na hakbang ng tinatawag nilang disinformation choreography. Parang sayaw, no? Una, maglalabas ng sorpresang testigo. Pangalawa, ikakalat agad yung claim bago pa man ma-verify. Pangatlo, gagamitin yung secrecy card. Di pwedeng ipakita kasi delikado. At pang-apat, kapag na-booking na, biglang change topic. Isang planadong-planadong sayaw ng panlilin lang. At ito yung pinaka-importante sa lahat. Ang goal pala dito, hindi yung manalo sa debate o patunayan na tama ka. Ang goal ay maghasik lang ng kalituhan. Panatilihing busy ang lahat sa gulo. Para pagdating ng katotohanan, wala nang nakikinig. Sila yung may control sa gulo. Pero syempre, laban sa playbook ng kasinungalingan, mayroon ding chain of command ang katotohanan. Tingnan natin kung paano, isa-isa, sinagot ng mga institusyon yung mga imbento. Unang suntok, galing sa korte. Klaro, sinabi nilang peke yung mismong affidavit ng testigo. Dito pa lang, bagsak na agad yung kredibilidad na pinagkakapitan ng buong kwento. Sunod naman, ang Philippine Navy. Isang simpleng-simple pero powerful na statement. Hindi siya nasa amin. Yan yung sumira sa pinakasentro ng drama na binuo nila. At yung final nail in the coffin, yung batas mismo. Nung Department of Justice na yung kumilos at ni-refer yung kaso for prosecution, naging malinaw na, may seryosong consequences tong mga ginagawa nyo. Umabot na nga sa Senado yung pagkadismaya. Yung tanong ni Senator Lacson, ilan pang peking bagay ang kaya nating tanggapin? Ramdam mo yung pagod at pagkasawa hindi lang sa isang kaso, kundi sa buong pattern.
So, sa huling bahagi na tayo. Pag-ugnain natin lahat. Ano ba yung aral dito sa mapa ng kasinungalingan? Ang tanong ay, sino ba talaga ang nawawala sa buong kwentong to? Dito natin makikita yung pattern, di ba? Hindi ito yung unang beses na may issue sa lokasyon. Dati, may property na mas malaki pa raw sa buong Makati. Ngayon naman, isang retiradong marine na wala pala sa sinasabing compound. Same story, same mistake. Mali ang lugar, mali ang katotohanan. At dito, napakaganda ng metaphor na ginamit. Ang bawat kasinungalingan daw, parang pagpunit sa mapa ng credibility mo. Sa bawat maling sinasabi mo, paunti-unti kang nawawalan ng lugar sa mundo ng katotohanan, hanggang sa wala nang natira. Kaya ang iiwan sa ating tanong ay ito. Kapag ang kwento ay palipat-lipat ng lokasyon, sino ba talaga ang nawawala? Ang sagot, hindi yung testigo ang nawawala. Kapag ang mapa ng kwento mo ay sira-sira na, ang tunay na nawawala ay yung mismong nagkukwento. At yan siguro ang pinakamahalagang aral. Huwag nating sundan yung ingay ng paratang. Sundan natin yung direksyon ng katotohanan.